Magandang umaga po, kasama Ted at DJ Chacha sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Opo, Salamat po muli. Opo, siguro, Director, unahin ko na lang ito, no, Cha, bago yung ilang pong pinaghandaan ni Chacha ng katanungan. Itong ngayon, umiikot na pinakakalat na inyong audio na pagbabanta. Kahapon nga po kayo sumagot dyan para lang humaliwanagan tayo dito at lahat na nakikinig sa atin at yung pong mga nagpapasa-pasa nito, ipinapasa pa po hanggang ngayon itong audio recording na ito, sir. Go ahead. Opo. Apo. Well, ano naman po, sabi nyo nga po, in-address ko na po yan at we don't deny na tayo yan. Ako yung nagsasalita doon kasi private conversation po namin yan ni Mel, yung kaibigan ko nga po. Pare ko pa nga po yan eh. So there's no point na i-deny. Pero ang masasabi ko lang ay yun po ay December 2020 pa nangyari na yung kung maririnig naman po, pakikinggan maigi yung pag-uusap. At kung napakinggan po yung buong recording yan, yung buong record, kasi mga 30 minutes po kami nag-uusap niyan eh. Nagsimula na malumana yung pag-uusap, nagpapaliwanagan, nung ayaw kong pakinggan, doon na po nagsimula yung mainit na madanalita ako sa kanya. At yan naman po, nakapagpatawaran na kami. Hindi siya magreklamo sa akin, legally, at hindi ko na rin siya ireklamo dahil admittedly naman po niya, nirecord niya at naipasa niya sa isang kaibigan niya na ito naman nakarating dun sa isang Facebook page na local din na politically opposed dun po sa aking may bahay. Ano po. So nangyari po yun. At nakalipas naman nakakagulat lang na after 6 years, 5 years, at lumabas ulit, ginagamit, siguro, inire-relate dun sa pagbabanta ni Vice President Sara sa Pangulo, ginagawa pong parang basihan nila, asintahan. Kaya palagi ko, hindi naman po dapat ganon. Ganon po yung pangyayari dyan. Ayun. So, kumbaga, kasi yung anti-wiretapping law, no? Ito. Tama po. Saka dito privacy po. Dahil private conversation po yun eh. Still, naman ito, kumbaga, pinagbabawal yan. And then ito, yung data privacy ngayon, nasasakop na siya. Pero ngayon, kinukonek nga dito sa sa pagbabanta ni VP Sara. Pero Attorney Melvin, gusto ko lang din malaman, yun po ba na nasagot na kung talagang may nag-record or na wiretap? Paano po nakuha yung conversation? Inamin naman po ni Mel sa akin na ini-record niya. Nung hindi niya na-record yung buong conversation, na-i-record na yung portion na, yung dulo na, no? Yung masakit na yung salita. Oo. Pero at nangyari, sinabi naman niya sa akin, pasensya na pare kasi siyempre natakot din ako, ipinasa ko rin sa kaibigan ko. Oo. At palagay ko may napagpasahan siya at nagamit. Kasi politika po yan nun eh, yung laban na nun sa politika at kakakandidatong paglusuman pa lang sa bahay. Na nagkataon na DJ Chacha, yung asawa ko nun, buntis, third trimester opo. Third trimester na. Tapos every month kasi nasa NICU siya. Yung NICU, yun yung parang emergency service na mga police. Yes, oo. Then nag-spotting siya. So nung tinawagan niya ako, nasa labas ako noon, nireport niya sa akin na ba't naman ginawa ni paring Marian na pagkakaibigan tayo, ginawa niya. Sumasakit yung tiyan ko, alam naman niya na buntis ako. So yung fear ko as a father, nung unborn child, doon mo nalabas. Husband, oo. doon nalabas. Talagang yung galit mo naman. Kasi po, I'm scared dahil yung asawa ko nagkaroon na siya ng miscarriage eh. And we don't want that to happen again sa kanya. Oo. Ang mahalaga, maayos naman na po kayo. Kung sino man yung nakausap nyo, kayong dalawa, maayos na kayong dalawa. Yun naman yun, Attorney Melvin. Kumbaga napag-usapan na nila yun. Yun nga po ngayon, binibigyan naman nila ng mali siya nung sinabi ko na industrial partner ko siya. Si Lorraine Badoy, may post na kagad na meron daw akong quarry, doon ko daw ka-partner si Mel, walang permit, walang sasalin ko. Well, kaya halatang-halata po eh. Si Malutikia, si Lorraine Badoy, si Eric Celis, yan po yung mga kilalang-kilala naman ng mga against na hindi siguro natutuwa sa ginagawa ko bilang director. Once and for all, attorney, para lang din malinaw na, anong klaseng business niyo po ba siya kasama? Well, actually, meron po ako mga gawain ngayon. Actually, meron akong dyan sa Sugbo na pumartner ako na nag-invest na po ako. Siya yung ginawa kong tao. Ano pong klaseng business ulit? Sorry, attorney, medyo... Meron po akong, ano po yan, quarry po yan. Quarry business. At may permit po lahat yan.
dahil ang kapartner ko po dyan, hindi naman ako kapartner, nag-invest lang ako, naglagay ako ng pera ko doon. Si Mel po ang ginawa ko parang tao ko para magbantay. Wala naman pong Yun po conflict yan. of interest doon sa part na yon, attorney? Wala naman po, investor lang po ako, hindi po ako yung owner nung ano. Minority lang po yung ano ko dyan, yung participation ko. Opo. At Alright. mag-check naman po yan. At saka nasa salin ko po yan, nakalagay po yan. Oo, dineclare nyo po. Oo. Sige, attorney, Opo, ang sabi nyo, nakadeclare po. ang sinasabi nyo nga po, pakiramdam nyo may kinalaman to sa politika kasi nung uminga yung issue na may posibilidad maging testigo kayo dito sa impeachment kay VP Sara Duterte, saka ito lumabas. So, kayo po ba talagang sigurado na natetestigo nga dito po sa kanyang impeachment? Hindi, nagtestigo na po ako, DJ Chacha, dun Sa sa hearing. Sa Commission Kamara? Justice. Oo. Na po, nung nabalita na sinapi na po yung NBI at ako'y titistigo, nagsimula na po yung atake sa akin. Hindi lang po yan. Lahat na po, pati yung sa asawa ko, meron daw 1 billion na flood control. Tuloy-tuloy na po yan. Ayan, ang tawag nga po dyan, yan po yung inappropriate coordinated behavior na tinatawag. Pag tinignan mo, pare-parehas yung post, yung magko-comment, mga troll. So, na-observe po namin yan. Siguro maswerte na rin ako, nandito ako. We have tools to examine yung mga ganyan po na posting. At kita naman po yung mga nagpo-post, directed po talaga ron. Ganyan-ganyan po yung nangyari dyan kila Jason sa, kila Harry Roque, nagawa ng fake na video, na deepfake video ni Presidente, pinakalat, sinalo ng mga troll farms, pinapalabas po na gano'n. Oo, So, wala po tayong siguro magagawa sa ganyan nila. Habulin po natin at kawawa rin naman po si Mel dahil hindi privado individual naman po siya na yung iba nga pinapalabas na media practitioner daw. Naapektuhan din naman po siya na nadadamay sa hindi naman dapat. Ang nakakatawa pa nga po niyan, pag tinignan niyo yung Facebook ni Mel Sabio, supporter pa po ni VP Sara yan. Hindi ko naman po pinakikialaman yung political affiliation po niya. Opo. So, Director, may kasong isinampa itong si Sabay, no? I'm sorry. Si Sabio po. Si Mel Sabio. Hindi pa po kaso, nag-file po siya ng reklamo, ng complaint po dito sa NBI sa Cybercrime Division namin for violation of data privacy at violation ng anti-wiretapping law. And mag-investigate po. Hanapin po yung mga gumamit po niyan. Opo, paano po natin, sorry po, medyo Attorney Melvin, medyo awkward, na Opo. paano natin ihiwalay ang inyong personality dito ho sa isyong ito sa pag-iimbestiga ng Bureau? Kasi kayo mismo ang kasama doon sa conversation, dati yung industrial kanyo, business partner itong si Sabio. Para hindi humakulayan, NBI ho ba't mag-iimbestiga o baka it's proper na i-refer sa PNP halimbawa? Well, yun po yung isa sa in-advise ko kay Mel. Pero since nagpunta po siya rito, pwede naman po na gawin yun. At simple lang naman po yan, I will be transparent. Saka case cut clear naman po yan meron bang ginawa na pagkakalat ng isang privado konversasyon? Yun lang naman po yan At ikaw ba yung nagkalat? Yun lang naman po yung establish niyan. So wala naman pong parang mahirap na anggulo na titingnan na pwede pong paglaruan at galawin po ng ahensya po. At kung sino man mag-iimbestiga. Saka will be transparent, will report po. Ilalabas po natin yung ebidensya. Yun po naman yung direksyon natin lagi dito, evidence-based, saka kung ano po yung batas. Opo, yes sir. Okay, sige po. At least ito nga po yung naiklaro ho natin kasi mahirap kung hindi namin kayo tanungin dito, nag-iingay na ngayon tong mga fans ninyo sa aming live chat dito. Ayos lang po yan. Andito may ngayon. fans si attorney. Anyway, eto lang po. Ako, kaya ho kami matagal na tumatawag kasi gusto kong laruhin ito. Kasi in fairness po, sa mga abogado po naman ni VP Sara, itong iniharap na video doon po sa hearing ng Committee on Justice sa kanyang sinasabing threats, laban sa First Family, hindi daw ho na ipalabas nga yung pinanggagalingan nung kanyang sinasabing pagbabanta. Kasi kung pupuntahan natin itong transcript nito, yung kanyang pagmumura, ang sabi niya rito, ang sabi niya, 'di ba, yung pagmumura niya, and then wag kang mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao, yung sabi niya. Pero ito nga daw ho kasi ay kanyang sagot sa isang tanong. Yung tanong na yon hindi ho na ipakita
Kasi ang tanong doon is tungkol sa seguridad ni VP Sara. So pwede ba ho ninyong klaruhin lang na bakit hindi nasama yung tanong ng taga-media sa kanyang press con at yung sabi nga nila, yung overall context na pinanggagalingan nitong mga salita ni VP Sara? Well, totoo po yan. Nandun naman yung tanong. Kung pinakinggan po yung discussion doon kung hindi man lumabas doon sa video, doon sa discussion po ni Congressman Tino, na-discuss po yan, na-tackle po yan eh. Yung pong ipinalabas na video niya, hindi po splice yun, hindi po parang pinalitan. Yun po, ang pinalabas yan, what is significant doon sa testimony. Ngayon, dahil hindi naman po umatin si VP Sara, dapat nabanggit po yan. Kasi binibigyan po ng chance nga siya na i-present niya yung counter evidence doon. At kung sakali naman po ito'y magkaroon na impeach at umakyat po sa impeachment court ng Senado, there is no opportunity to present it. Kasi ang sabi nga po natin during the committee hearing, parang ano po yan piskalye. So kung ano po, kung nag-aakusa, yun po yung nagpipresent ng ebidensya, testimonya. Ngayon po, yun namang inaakusahan, dapat may presence po siya doon para immediately kung nandoon yun, mai-raise po yung issue na ganito. Gaya niyan, sinasabi po niya sa mga interview na ganyan. Sana kung nandoon po siya sa committee hearing na yun, na call out at ipinalabas yung buong video dahil sinabit naman po ng NBI yung buong video na-authenticate po. Nandoon po yan. Portion lang po yung pinalabas which is significant to the testimony po. Okay, sige. So, kumbaga, you appreciate the fact na may pinanggalingan tanong ito kaninyo o hindi ito as in splice lang na para Opo. bagang walang pinanggalingan. Sinasabi niyo talagang may pinanggalingan pero Tama po. pero sa team ng NBI na nag-imbestiga dito, still ang rekomendasyon po charged ng inciting to sedition. Tama po yan. Maganda po yung ginamit yung punto. Kasi po, unang-una liliwanagin ko po doon sa mga fans ko na sinasabi nyo na nagagalit sa akin. Ano po? Ang akala nila ako po nag-file ng kaso. Akala po nila ako nag-imbestiga. Kung mapapansin niyo po during the testimony, ang sumasagot ng mga technical at mga investigasyon, yung mga ahente pong nandoon. Kasi nung dumating po ako rito, meron ng affidavit of investigation yan na pinirmahan po ng mga ahente. At yung pong affidavit of investigation, sinumpaan po yan, yan po yung ipinail po sa DOJ, nagkaso po ng grave threat at ng inciting to sedition. Wala pong ginawa si Director Matibay dyan na dinagdag, binawas, pinalitan. Kung ano po yung sinabi natin doon, nung ako'y dumating dito noong February 21, nandiyan na po sa record yan. At dyan po, yung buong records ng affidavit of investigation ay isinumiti po sa Committee on Justice. At yung pong sinasabi ni VP Sara na may pinanggalingan sagot, kasama po yan doon sa konsiderasyon nung nag-imbestiga po yung investigating ito po ng NBI nung panahon po ni Director Santiago po. Opo. Panahon ito ni Jimmy Santiago, ito hong investigation nga. Opo, we remember and actually we interviewed him also in this issue. Okay, klaro po yan. Sige, anyway, so sabi nga po ninyo, well, may chance po dito ang inaakusahan na humarap kapag ito ay ipinresenta nga na isa sa mga articles of impeachment eventually sa impeachment court. Yung sinasabi nyo na meron na po kayong mga impormasyon tungkol sa mga individual na umano ay kinuha ni VP Sara para talaga pagplanuhan ang pagpatay kay Presidente. Pwede ho ba kami makakuha lang ng impormasyon? Totoo ho yun, no? May mga miyembro ng may mga miyembro ng AFP, you were quoted as saying that. Well, ganito po yan. Binagbasihan po yung mga video, mga pronouncements, yung affidavit of investigation, binalikan po namin. Nung binabalikan po namin, we started narrowing down. Kasi ang belief na po, meron talagang kinausap, kaya nga po pumasok yung inciting, tsaka yung to sedition, tsaka yung grave threat, yung malupang pagbabanta. Nung tinitingnan po namin, merong mga leads na pumapasok. Eventually, actually, I just cannot give the name of the personality. Meron po talagang nag-identify na itong mga tao na to, maaring ito. Kaya po naging material yung sinasabi rin na merong Presidential Security Group, yung BPSG, na tinitingnan po yan. At sabi ko nga, hindi naman po lahat ng BPSG na yan ay member ng AFP
At meron din naman pong mga hindi member dyan, mga retired na, ano po. Mhm. O kaya po mga force multiplier na tinatawag. So, I'll just give you po, na naroon na yung tinitingnan natin at may lead po tinitingnan na hanggang ngayon binabantayan. At yan pong sinasabi ninyo, kasama po sa possibilities, just to give you the answer po na alam ko po yun yung gusto nyong tumpukin dyan. At just to be honest po, kasama po yan sa na narrow down na group ng personalities po na maaaring doon nanggaling po. Okay. So meaning kung na-narrow down, hindi ho maitatanggi na totoo na may mga warm bodies na kinausap ang Vice Presidente para sa mission na ito. Wala na pong question doon sa may kinausap. In fact, sa kanya na po mismo nang galing. Noong una po, siyempre, parang iisipin, salita lang ng galit. Yung sinasabi nga, revenge from the grave na ganyan. Pero it is confirmed na merong kinausap. We just want to pinpoint and identify kung sino yung he na sinasabi niya po. O kasi nga, ang tanong ko nga kay Atty. Powa, hindi ba ito ay bugso lamang ng damdamin? Alam niyo yon, yung nasabi mo lang ito kasi nga sa sobrang galit mo, yung Chief of Staff mo. Para yung sa akin po. Sa akin, yo. Ay, at least si attorney na nagsabi. Oo. Para sa akin, ano po. Parang yung sa'yo. Alam mo, Kapit, alam naman natin, pag mahal natin sa buhay, talagang yung bugso ng galit mo, maaaring lumabas eh. Pag hindi yung mahal natin sa buhay, di ba? Mahal sa buhay, ano ha? Anyway, so again, ano ho, kasi nga, kaya ganun ang tanong ko, yung nga din po ang hugot ko dito, baka nga sabi ko kay Attorney Michael, bakit? Well, anyway, hindi humingi ng paumanhin, ano, sorry po, tao lang, parang ganun. Pero anyway, so talagang kinukumpirma ninyo na meron ng particular, kumbaga, meron ng, group of people, yung sinasabi na kinausap na andoon sa group of people na yun ngayon na inyong patuloy na inimbestigahan. Tama po, maganda po yung punto nyo, Kapit. Wala naman po tayong narinig kay Vice President Sara na binabawi niya yun, na wala siyang kinausap. Ang sinasabi lang niya, meron bang crime na revenge from the grave? Pero wala po siyang sinasabi na wala siyang kinausap. Tingnan po ninyo, never pa niyo pang tumanggi. Naririnig natin nagsasalita, yung mga abogado niya, yung mga supporter niya, hindi, political hyperbole yan, wala yan, ganyan, ganun yan. Pero siya po, kahit minsan, your recollection po, Kate, DJ Chacha, meron ba kayo narinig na binawi niya yon? Na wala akong kinausap. Hindi nangyari yan. Di po ba? Nagbibiro lang ako niyan. Galit lang ako nung panahon na yan. Yun po yung sinasabi ko. Opo. Yung nga, pero kayo mismo sa NBI, nagpapatuloy ang investigasyon doon sa grupo ngayon na narrow down nga na particular na grupo na nando doon yung sinasabing kinausap. Tama po. Tuloy-tuloy po. Okay. At sa totoo, we created a task force. Siyempre po yung sinasabi ko, yung Administrative Order number 11, that created a task force to look into the threats na tuloy-tuloy po na ginagawa po sa Pangulo ng Pilipinas, kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, we considered all these threats na serious threat. Kasi po, hindi po biro. When you threat a president, you're not threatening him only personally, but to threat the national security of the country. Yun po yung pananaw namin sa law enforcement po. Apo, sige. Pahabol lang pong tanong si Chacha. Attorney Melvin, sabi niya wala namang pagbawi na ginawa si VP Sara. Bakit po meron po ba? Will it help sa kaso niya? Well, kung sabihin niyang hindi, wala talaga ako kinausap, mag-iiba po yung pananaw eh. Maaring medyo sabihin natin, mukhang nag-die down yata yung threat, nag-iba yata. Pero wala po siyang sinasabing gano'n. In fact, kung maalala nyo, after pa nga yan, meron pang press con na parang sinabi na kung may namatay at parang referring to the president, the investigation will land on her table. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sana yung mag-iimbestiga dahil siya na yung presidente ng Pilipinas. Oo. So sa madaling... Actually, alam niyo po, ang maganda rito sa India, we have professional people na nung pag giniyangan mo po ng tao, binantayan mo, lumalabas po eh.
yung maliliit na bagay na parang hindi importante, nakikita natin sa investigasyon yung mga value po. Kaya po tuloy-tuloy namin po minomonitor. Oo. So, hindi rin makakatulong kung sakali. Pero, Director, iiba ko ng issue. Puntahan ko lang po itong usapin Opo. ngayon. Sinasabi po kamakailan ng NBI na isasama na daw ito si dating Congressman Mike Defensor sa mga karagdagang kaso na may kaugnayan pa rin po dito sa alleged human trafficking case na nag-ugat po dun sa raid na ginawa sa Hotel KTV establishment na ikinakabit po sa mga defensor. Ano na pong status nito? Ito po ba'y filed na o nasa final evaluation pa lang po ang NBI kung talagang isasama po siya sa kakasuhan? Ganito po, Ma'am DJ Chacha, ano po? Kahapon po, nagpadala ng subpoena kay Mike Defensor sa anak niya at yung mga ibang kasamahan pa niya sa korporasyon. Hindi po sila dumating. Ang dumating, 3 abogado lang nila. So, ngayon po, yung pong sinasabing isasama siya, yun po yung initial findings na nire-recommend na kailangan pang imbestigahan ng mas malalim. Na ngayon po, yun nga dapat po yung kahapon. Hindi po sila dumalo. Yung pong sa asawa at anak niya, nakafile na po yun. Okay. Nakafile na po, kasama na po sila, nasa City Prosecutor of Pasig na. Ito po kay Mike Defensor, kung bakit sinasabing masasama sila. When we dig deeper, yung inimbestigahan po namin, nalaman namin yung Clip Point Square na tinatawag kung saan nandoon yung Blue Hotel at saka po yung Chicago KTV na ang nagpapatakbo ay ang Sirin Corporation. Ang Sirin Corporation po is yung anak niya at asawa niya, ay meron po naman silang relationship sa Clip Point Development Corporation na si Mike Defensor naman po ang opisyal. Siyang may control ng malaki. Ito naman pong Clip Point, meron siyang agreement with Innovative. Sino po yung Innovative? Parang sila naman po ang nangungupahan sa multi-Pasig Land Development Corporation na 1% owner ng buong property ng lugar na yan, ang 99% po PCGG. Nung tiningnan po namin yung Innovative, yung pong Clip Point Development, Sirin at Chicago, interlocking officers, directors, and owners po. So, ibig sabihin, pag pinalalim ng investigation, alam po nila lahat what's happening, what's going on po doon sa lugar na yan. Nabanggit nyo rin po yan sa amin nung huli namin kayong kausap. Pero attorney, so sa ngayon, yung sa asawa po niya at sa anak, talagang na-file na. Nakafile na po. Itong kay Mike, dahil hindi siya dumating kahapon, ano na pong susunod na aksyon ng NBI? So talagang ifa-file po yung human trafficking sa kanya? Meron pa pong mga iniimbestigahan at binigyan po sila ng chance na makasagot pa. So tingnan po natin ng mga ilang araw pa. Next week po. Pero based on the initial findings and recommendation, pagka po ginawa yung matrix, lalabas po talaga na mga 90% of the entire complex na yan, including Chicago KTV and Sirin, is controlled by the Defensor family. So, dahil Pati po yung ibang mga mining company dyan naka-address po eh. Opo. So, attorney, kay umapir sa susunod na linggo o hindi, dahil ito na yung nakikitang link ngayon ng NBI, talagang tuloy ang kaso kay Mike Defensor? Well, depende po sa isisumite nila. Sabay binigyan pa po namin sila ng pagkakataon na magsumite. Okay. We are guided by MC2, Memorandum Circular number 20, na pag ipinay po namin yan, ibig sabihin, we have determined that there is a reasonable certainty of conviction po. Opo. Yun ho bang club sarado na ngayon, attorney, director? Maganda po yung tanong nyo, Kated. Kasi sinara po yan at ang nakalagay doon sa notice na pagsasara ng local government ng Pasig City is naka-address sa Sirin Development Corporation. Anong ibig sabihin? Sila po ang nakapasok na business permit dyan po sa City of Pasig po. So speaking of that, papasalamat po kami kay Mayor Vico at sa City of Pasig sa pagtulong po sa amin sa operations po na to. So as we speak now, ito po ay pinasarhan na ng Pasig City Government. No? Tama po. At nung pinasara po, Kated, nalaman pa nung City of Pasig ng LGU na reported po sa amin, yung palang mga ibang ginuhan nilang ni-recruit nila na CCA, yung mga customer care assistant, yung mga babae na, nakatira na po pala dun yung iba. Nakatira na dun Stay in. Kumbaga, stay in. Stay in na po. Opo. Pero attorney, yung attorney, yun hong mga na-rescue umano ng mga babae dito, sino may hawak nito? Sila ho ba'y tetestigo laban dito sa mga defensor? Meron na pong mga statement at they will be available on the time na ipipresent po sila and they are under the care now of the
CSWD, the City Social Worker Development po. Okay, sige po. So, antabay po tayo sa development po ng kasong ito. Sir, ito rin lang po huli. Meron ba kayong information sa ating mission of finding Saldico? Well, hindi po ako yung naging lead dyan. The lead po dyan is the DOJ and the Department of Foreign Affairs, no? So kung ano po yung naririnig ko na pronouncement at balita, yun din lang po yung pagkakaalam ko po dyan na Sir Ted. Opo, sige po. Naunawaan po natin. Sige po. So kami lang po yung baka sakali, baka po meron kayong lead o informasyon. Sige, so Attorney Melvin, salamat po for clarifying these issues. At Thank least you. po, nakuha po namin po ang Maraming inyong salamat mga paliwanag. Sir Opo. Ted. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo. Thank you. Attorney Melvin Matibag po, Direktor ng NBI. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.